Nagmamadali si Bianca nagpark ng sasakyan at pumasok sa loob. Hindi naman masyadong nagtagal ang pag-uusap namin ni Nancy dahil tumawag si Manang na umuwi na ako dahil nagtatanong daw si Daniel kung nasa bahay na daw ako. Sumalubong sa akin si Manang na nag-aalala ang muka. Diyos ko, mabuti at umuwi ka na Bianca. Pinakaba mo kami. Pasensya na po. Paumanhin kong sabi. Wala namang problema sa akin Bianca. Pero ang kaso lang, alam niyang may gumagamit sa sasakyan niya. Alam niyang ikaw yun. Natahimik ako bigla at napaisip. Paano naman niya nalaman? I asked myself. Umiling na lang ako. Pasok muna ako sa kwarto, Manang. Bumaba ka agad, Bianca. Hindi ka pa naman nag-agahan kanina. I just nodded kay Manang bago umakyat sa taas. Nagising ako sa ingay ng cellphone. Nakapikit naman ang mga mata ko habang hinahanap ang sipi sa gilid ng kama at muling bumagsak ang katawan ko sa kama bago sinagot ang tawag. Bianca, nagising ang diwa ko nang makilala ang boses niya. Jonas, are you drunk? Napabangon ako sa pagkakahiga at napasuklay sa sariling buhok gamit ang kaliwang kamay ko. No, hindi ako lasing. Mabilis niyang sagot sa akin. Where are you? Kondo. At biglang tumahimik ang buong paligid. I miss you, Bianca. Paus niyang saad. I miss you too, Jonas. Umangat at tumingin ako sa kisame para pigilan ang luha ko na nagsimula ng mamuo. Why are you suddenly broke up with me, Bianca? May nagawa ba ako? Tahimik lang akong umiiyak habang nakikinig sa dati kong nobyo. May mali ba akong nagawa, Han? Pwede naman nating pag-usapan kung may problema tayo, di ba? Hindi yung bigla ka na lang makikipaghiwalay sa akin. And then you suddenly resign. May problema ba tayo? Can you please tell me? Jonas. Kasi it hurts, Han. Tinatanong ko sa sarili ko kung may nagawa ba ako. Naguguluhan ako. Naguguluhan ako kung bakit bigla ka na lang nakipaghiwalay sa akin. At kung anong rason para hiwalayan mo ko. Bianca. Han, please. Tell me. I'm sorry, Jonas. Wala akong ibang masabi kundi sorry sa kanya. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat pero hindi ko kaya. I hurt him at ayaw ko nang dagdagan pa. Gusto kong magpaliwanag pero natatakot ako kung anong magiging reaksyon niya. Natatakot akong masaktan siya. At natatakot akong malaman ni Dad na may boyfriend ako. Mag-usap tayo, Bianca, pagka-uwi ko. 1 linggo lang ako dito sa abroad. I love you so much. I nodded habang nagpupunas ng luha sa mukha ko. Bumaling ang tingin ko sa pinto at bigla akong natigilan nang makita kong nakasandal si Daniel sa pinto ng kwarto ko. Ang kanang kamay niya ay nasa bulsa ng jeans niya. Natarantang binaba ang phone ko at napalunok na napatingin sa gawi niya. You have a boyfriend? Bakit ka pumayag on this agreement? Seryoso na saad ng binata. Bakit ikaw? Bakit ka rin pumayag sa agreement na to? Balik kong tanong sa kanya. Just answer me, Bianca. Sagutin mo rin ako. Tapang kong saad sa kanya. Nakita ko kung paano kapula ang mukha niya sa pagtitimpi ng galit sa akin. He just smirked at me and I rolled my eyes at him. Akala mo ha, hindi ako lalaban sa'yo? Nagkakamali ka. Tumalikod ito sa kanya at padabog na isinara ang pinto. Tatanungin niya ako kung anong reason ko kung bakit ako pumayag sa agreement na to. Simple lang. Gusto ko lang tanggapin ako ng ama ko. Matagal na panahong tagasunod ako. Sunod sa lahat ng utos ni Daddy para tanggapin ako bilang anak niya. Pero hindi pa rin. At nagbabaka sakali ako na kapag pumayag ako dito ay tatanggapin na niya ako. Pero parang hindi pa rin. I agree and do all he wants. But I think it's still not enough. At gusto ko lang naman tanggapin ako ni Dad. Pero kailan? Humugot ako ng malalim na hininga bago pumasok sa shower para maghilamos. Nagdadalawang isip akong bumaba. It's Sunday, kaya alam kong hindi pumunta sa office niya si Daniel. I just wear white t-shirts na sobrang laki sa akin at white shorts. Habang pababa ako ng hagdanan itinali ko naman ang buhok ko. Ngunit bigla naman akong napatigil nang makita kong abala sa pagluluto sa kusina ang binata. Marunong siyang magluto? Well, may mayaman namang marunong magluto. Nakakagulat lang talaga. Para kasing hindi halata.
Are you done staring at me, woman? Ha? But he's just smirking at me and continue sa pagluluto niya. Kumuha ako ng tubig sa ref bago ko ito iniwan. Umupo ako sa sofa at nahagip naman ng mga mata ko ang isang magazine na nasa single sofa. Tumingin ako sa paligid bago ko ito kinuha. Nilagay ko muna ang dala kong tubig at sinimulang buksan. Sa unang page ay sumalubong sa kanyang mukha ni Daniel habang seryosong nakatingin sa camera. Naka-business suit pa ito. Sa ibaba nito ay may nakalagay na details tungkol sa kanya. November 27 is his birthday. 28 years old and he already has a fiancé. Yung iba pang nakalagay tungkol sa business nila. Name ng mga magulang at kung ano pa. So inamin niya may fiancé siya, but wala siyang binigay na pangalan. Mabuti naman, para hindi malalaman ni Jonas. Sana lang wag ma-curious ang mga tao sa fiancé niya. Dapat, sana pala hindi na niya sinali yung may fiancé siya, lalo na kung gaano sila kayaman. Alam kong maraming tao makikurious sa fiancé niya, which is me. At kung mangyari yon, malalaman ng lahat, higit sa lahat malalaman ni Jonas. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng iba, pero si Jonas, anong mararamdaman niya kapag nalaman niya may fiancé ako? Siyempre, Bianca, masasaktan. And it's my fault. Ani niya sa sarili. Hindi ka pa nakontento kanina? What? Inis kong baling kay Daniel. You staring at me a while ago. And then now, nakatitig ka naman sa picture ko sa magazine. Are you starting to like me, Bianca? Ngising saad niya sa akin. Huwag kang assuming, Daniel. You're not my type. Naiirit ang saad ko bago tumayo at umalis. Nakakainis na talaga siya. Sobrang yabang, akala mo naman kung sinong gwapo. Bakit? Hindi ba gwapo? Mabilis akong umiling. Ay, naghihibang na yata ako. Kung ano-ano na lang pumapasok sa isip ko. Ang galit at naiinis akong umakyat sa taas. Naiinip akong nanonood sa flat screen TV. Gutom na ako pero pinigilan kong sarili kong bumaba. Naiinis pa rin ako sa pagmumukha ng Daniel na yon. Pero gulat akong napatingin sa pagbukas ng pinto sa kwarto ko. Pumasok ang mayabang na Daniel habang may dalang isang tray na may laman na pagkain. Napalunok ako nang wala sa oras. Sabay ng pagtunog ng tiyan ko, mas lalo akong nagutom nang nakakita ako ng pagkain. Hindi pa naman sanay yung tiyan kung hindi kumakain ng breakfast, maliban na lang kung busog ako paggabi. Kumain ka na. Ang tono ng boses ni Daniel ay parang naguutos ng kung sino, kaya mas lalo akong nainis sa kanya. I just rolled my eyes at him, at tinutok uli ang tingin ko sa TV. Okay, labas na lang ako. Iiwan ko na ang food mo dito. Narinig ko na lang ang pagsarado ng pinto, kaya tumingin-tingin ako sa pinto dahil baka hindi pa ito lumalabas. Nang sigurado na akong nakalabas na talaga siya, ay dali-dali kong kinuha ang tray at biglang natakam sa pagkain. May toasted bread, scrambled eggs and milk. Para naman akong bata sa milk na to. Pwede naman tubig na lang. Umiling na lang ako at sinimulang kumain. Pero nanlaki yung mga mata ko sa sobrang alat ng scrambled egg. Nagmamadaling kumuha ko ng tissue at para doon iluwa ang nakain ko. Ininom ko ang milk at buti na lang okay ang lasa. Okay naman ang toasted bread pero yung scrambled egg hindi ko makain dahil sa sobrang alat. Ito ba yung niluto niya kanina? Kala ko ba marunong siya magluto? Hindi ba niya to natikman o pinagtitripan ako ng Daniel na yun? Humanda ka sa akin, Daniel. Makikita mo. Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Pero kahit saan walang Daniel na nagpakita sa akin. Planado talaga niya lahat ito. Nang mapunta ako sa kwarto niya ay walang dalawang isip kung binuksan ang pinto ng kwarto niya at pumasok. Nilibot ko ng tingin ang buong paligid. Simple lang ang kwarto ng binata, walang halos gamit. Ang kama nitong king size at kulay gray ang panlatag. Napatigil ako sa pagtingin ng buong paligid nang makita ko ang isang pinto. Lumapit ako dito at dahan-dahan na binuksan. Office niya ito at may mga librong nakaayos. Medyo magulo ang table niya. Maraming nakakalat na papel. Hindi na ako pumasok sa office nito at naisipang lumabas na lang dahil baka magalit pa siya sa akin. Lalabas na sana ako nang nahagip ko sa paningin ng isang picture. Napatigil ako at lumapit sa mga litrato. Nakita ko si Mrs. and Mr. Diaz sa picture habang nasa bisig ni Mrs. Diaz ang bata. Mukhang kakaanak lang nito dahil kita sa background na nasa hospital pa lang ito. Sunod na pic ay nasa 5 years old na bata. Kasama din ito ang mag-asawa. Kuha ata ito sa mismong bahay nila.
At may nakita naman akong picture ni Daniel na may kausap na babae, habang hindi maalis ang tingin at ngiti ni Daniel sa babae. Pero bakit walang picture si Daniel nung 1 to 4 years old siya? Naguguluhan akong napatingin uli sa mga pictures. Umiling na lang ako at lumabas sa kwarto. Daniel, POV. Ikaw bata ka, bakit ka nagluluto dyan? Sa sobrang gulat ko, hindi ko na nakita kung gaano karaming asin ang nalagay ko sa scrambled egg. Nay Sally, ginulat niyo naman po ako. Ako na dyan, Prince. Nay Sally, Daniel pong itawag niyo po sa akin. Naalala ko lang si Nay Maria sa pangalan na yan. Oo na, iho. At paano mo nalamang lutuin niyang bata ka? Hindi ka marunong magprito ng itlog. Ang scrambled egg pa kaya? Hysterical na saad ni Nay Sally sa akin. Bakit mo pa naisipang magluto? Pinanood ko po sa social media, Nay. Sagot ko dito. Nakita kong napahinga ito ng malalim. Tama ba yung ginagawa mo, Daniel? Nung nagpaturo ka sa akin, sumakit ang tiyan ko sa niluto mo. Paano pa kayang pinanood mo lang? Nay naman, syempre first time ko po yung nagluto. At saka hindi ko naman sinadya na sumakit ang tiyan nyo. Paliwanag ko dito. 2 beses akong nagpaturo kay Nay Sally. Pero hindi ko alam kung bakit anong mali sa niluto ko. Sinunod ko naman lahat ng steps at ingredients. Pero bakit ang pangit ng lasa? At nagpaturo na rin ako kay Ate Joanne. Pero surrender ito dahil ilang ulit na akong tinuruan pero wala pa ring improvement sa pagluluto ko. Ngayon try kong nanood ng TikTok. Medyo sakto lang. Yung bread tama naman dahil nabantayan ko. Yung scrambled egg naman ay okay naman ang pagkagawa katulad ng naging resulta ng napanood ko. Hala sige, alis muna kami Daniel, mamamalengke pa kami. Tukoy nito sa 2 katulong na kasama nito. Tumango ako at nagpatuloy sa pagluto. Huwag mong kalimutang pakainin si Bianca ng breakfast. Ikaw bata ka. Fiancé mo pinagbabayaan mo sa pagkain. Sige, alis na kami. Yung bilin ko. Ano siya, bata? Bahala siya. Kumain siya kung nagugutom siya. Hindi yung bibigyan ko pa siya. At hindi ko siya fiancé. May fiancé bang may ibang nobyo? Aniya sa sarili nang maalalang tagpong nahuli niya si Bianca na kausap ang boyfriend nito. Hours ago. Pero walang Daniel na nagpakita kay Bianca. Nasaan kaya yung lalaking yun? Pumasok ako sa kwarto at napag-isipang mag-swimming na lang. Wala namang tao dito kaya walang makakakita mag-swimsuit ako. Nagsuot muna ako ng bathrobe pababa ng hagdan. Nang makarating ako sa pool ay agad akong umupo sa chair at inalis ang bathrobe at naglagay ng sunblock sa buong katawan. Matapos malagyan ay agad akong tumalon sa swimming pool. Ilang ulit akong nagpabalik-balik pero nang mapagod ako ay nagpalutang-lutang ako sa tubig habang nakapikit ang mga mata ko. Kahit mainit ay binaliwala ko lang dahil alam kong protektado naman ako ng sunblock na nilagay ko sa katawan. Ngunit kumunot ang noo ko nang may narinig akong bumagsak sa pool. At ilang sandali ay may bisig na umahon sa akin. Napadilat ako nang makita kong basang mukha ni Daniel. May bala ka bang tapusin ang buhay mo? Sigaw na tanong nito. Pumiglas naman ako para mabitawan niya. Pero mas lalong humigpit ang hawak niya. Ano ba? Bitawan mo nga ako? At bakit mo naman naisip na tatapusin ko ang buhay ko? Anong tingin mo sa akin? Nahihibang na? Saglit kong sagot sa kanya. Pero hindi kumibot madilim ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Pumiglas ako para mabitawan niya. Pero patuloy lang ito sa paghakbang hanggang sa nakarating kami sa dulo ng swimming pool. Pinaupo niya muna ako sa dulo ng swimming pool bago ito umahon. Tumayo na ako tumarap sa kanya. Anong problema mo ha? Nagsiswimming lang ang tao. Tapos kung ano na agad ang sasabihin mo sa akin? Ikaw nga tong may planong magkasakit ako eh. Galit na saad ko sa kanya. Ang akala mo nakalimutan kong pagpapakain mo sa akin ng breakfast kanina? Akala ko pa naman makakakain ako ng maayos. Pero mukhang may bala ka pang mawala na ako. Anong pinagsasabi mong babae ka? Nagmamaang maangan ka pa ha? Yung hinatid mong breakfast sa akin. Hindi mo ba tinikman yun? Bakit ang alat ng scrambled egg na yun? Nagsalubong naman ang kilay nito. Ikaw na nga ang pinagluto, nagreklamo ka pa. Tinalikuran ko na lang si Daniel para makaiwas sa sagutan namin. Pero napatigil ako sa sinabi niya. Ang ganda naman ng katawan ng fiancé ko. Kinilabutan naman ako sa sinabi niya. Bastos? But I just heard him chuckle.
Kaya naiinis akong nagpatuloy sa paglalakad at nagmamadaling sinuot ang bathrobe sa katawan. Naiwan naman na napapailing na nakangiti si Daniel habang pinagmamasdan ng dalaga. Magkasundo pa kaya sina Daniel at Bianca? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.